Napatingin ako sa malaking billboard na nadaanan namin. Mukha yung ng pinsan ni Bossing na si Miss Karen. Ngayon ko lang na-realize marami pala akong kilalang sikat na tao. Si Sir Enzo, si Ma'am Karen, si Tita Wella. Sikat na sikat sila dahil modelo at artista sila. Pero hindi rin pahuhuli si na Bossing kasi sikat naman sila dahil sa negosyo nila. Si Miss G, bagay sila ni Bossing. Kahit paano may kayang pamilya nila kaya hindi sila alanganing dalawa sa isa't isa. Pero ngayon ko lang naisip na kung sakaling maging kami ni Warren, siguro kailangan ko nang ihanda ang sarili ko sa mga sasabihin na ibang tao. Mahirap lang ako, mayaman siya. Gaya ng sabi ni Joseph, magkaibang mundo kami ni Warren. Ipinilig ko ang ulo ko. Bakit ko ba yun iniisip? Di pa rin naman ako sure na kami magkakatuluyan. Baka sa huli, magsawa rin siya sa akin. At maghanap ng babaeng ka-level niya. Aba, kapag ginawa niya yon, hindi ko makakalimutan ang pangako niyang tatalon siya sa building. I will fetch you later. Saan ni Warren nang huminto ng sasakyan sa tapat ng apartment ko. Kumunot ang noo ko. Bakit? Date. Akala ko nakalimutan na niya. You mean, kakain tayo sa labas? Kumain naman na kami dati sa labas pero hindi kasi yung date. Yes, ayaw mo ba? Bakit kakain pa tayo sa labas kung pwede namang magluto na lang tayo? Kontra ko. Mahal kasi sa labas, lalo na kung sa mamahaling restaurant. Alam ko naman marami siyang perang pwedeng kasusin pero nakakahiya. You don't want to eat outside? I reserved a restaurant for us. Hindi na ba pwedeng i-cancel? If you're going to cook for me, I will cancel it right away. Sige, kumain na lang tayo sa labas. Nalaglag ang panga nito sa sinabi ko. Parang iba ang ine-expect niyang sagot mula sa akin. Akala ko, makakakain na ako ng masarap na luto mo. Hindi ako masarap magluto. Pero masarap ka. I mean, masarap para sa akin basta ikaw ang nagluto. Umikot ang mata ko sa sinabi niya. Sige na, ani ko at binuksan ang pinto ng kotse. Tumango siya sa akin at ngumiti bago ko tuluyang bumaba sa kotse. Inintay ko muna siyang umalis bago ko bumaling paakyat ng hagdan pero napahinto ako na makita ko si Suzy na nakatayo sa hagdan at parang hinihintay ako. Grabe ang tagal mong bumaba. Huwag mong sabing nagmomol pa kayo kaya yang utak mo, linisin mo. Masyadong madumi. Saad ko at nagsimulang humakbang paakyat ng hagdan. Di mo naman sinabi sa akin na nagkabalikan na pala kayo. Napahinto ako sa sinabi niya at napapikit ng mariin. Ikatlong tao na siyang nagsabi sa akin ng bagay na yon ngayong araw. Paano kaya kapag naging kami at naghiwalay kami ni Warren, baka isipin nila divorce na. Suzy, hindi nga naging kami. Ani ko at nilingon siya pero parang di man lang to naniwala sa sinabi ko. Hindi naging kayo, pero muntik nang maging kayo. Humakbang siya na mabilis para magpantay kami sa hagdan. Inakbayan niya ako. Okay lang yan, Max. Ganyan talaga sa una lalo na kapag first love, in denial pa. Hindi ako in denial. Alam mo naman ang nangyari dati. Oo, kaya sana this time, happy ending na. Excited na akong makita magiging anak ninyo. Sure ako, cute sila. Kinikilig na saan nito. Muntik nang sumala ang yapa ko sa hagdan at madapa ako dahil sa sinabi niya. Isa pa siyang advance mag-isip. Inalis ko ang pagkakaakbay niya sa akin. Grabe imahinasyon mo. Naiiling na saad ko at mabilis sumakbang papunta sa pinto ng apartment ko. Ayaw mo bang magkaroon ng mini Warren at mini Mimo? May mapang-asar ng nitito sa mga labi niya. Pati yata tenga ko nagiinit dahil sa tanong niya, kaya itinaas ko ang pagit ng daliri ko para ipakita sa kanya. Natawa lang to sa ginawa ko, pero nang makapasok ako sa loob ng apartment ko, napangiti ako. Mini Warren? Bakit hindi? Pinilig ko ang ulo ko. Nahahawaan na nila ako. Nagiging wild na rin ang imagination ko. Alas 5 pa lang kaya may oras pa ako para magpahinga bago ko sunduin ni Warren mamaya. Wala naman ako masyadong ginawa ngayong araw kaya hindi ako pagod. Nakaupo lang ako sa sofa sa apartment ko nang maalala ko wala pa rin sa akin ang phone ko. Di ko naman memoryado ang number ni Joseph kaya hindi ko siya matawagan. Napalingon ako sa pinto nang may kumatok kasabay ng pagtawag sa akin ng boses ng bata.
Mommy, are you there? Nagmamadali akong tumayo sa pagkakaupo at binuksan ang pinto. Napangiti ako na makita ko si Amanda na nasa harap ng pinto ko. Agad ko siyang niyakap. Tumingin ako kay Joseph nang bumitaw ako sa pagkakayakap ng anak niya. Mommy, I miss you. I miss you too, baby. Pasok kayo. Nakahawak sa kamay ko si Amanda nang pumasok sila sa apartment ko. May problema ba? Tanong ko kay Joseph nang humarap ako sa kanya. Wala naman. Amanda just miss you. Hindi mo rin kinukuha ang phone mo kaya ako nang nagpunta dito para isoli sa'yo. Pasensya ka na hindi ko na ibalik sa'yo kahapon. Huwag kang mag-alala, I already blocked him. Hindi ka na niya magagambala pa? Sagot ni Joseph at inabot sa akin ang phone ko. Bantulot na tinanggap ko naman yon mula sa kanya, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na hindi ko na kailangan i-block si Warren dahil okay na kami. Alam ko magugulot siya dahil kagabi lang, muntik na silang magsuntukan tapos ngayon okay na kami, kaya hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Tumingin si Joseph sa paligid. Narinig ko sa baba ang nangyari. May pumasok daw dito sa apartment mo? Bakit di mo sinabi agad sa akin? Nag-aalalang tanong pa sa akin ni Joseph. Oo, pero okay naman ako. Tsaka na i-report na rin sa polis kaya wala kang dapat ipag-alala. Siguro sa nanay ni Sander niya nalaman o kaya sa landlady namin. Max, kahit na. Maybe you need a new place. I can find you a new apartment or you can stay in my house if you want. Giit nito. Inawakan niya ang kamay ko kaya napatingin ako sa mga kamay namin. Binawi ko yon mula sa kanya. Alam ko nag-aalala siya sa akin pero ayokong makaabala. Kaya nga hindi ko na sinabi sa kanya dahil alam kong mag-aalala siya sa akin. Hindi na kailangan. Okay na ako dito, promise. Siguro akyat bahay lang yun. Kaso walang nakuha kasi wala naman ako importanteng bagay dito sa bahay ko. Paliwanag ko sa kanya. Pero okay na talaga ako. Huminga ito ng malalim. Halatang tutol pa rin siya sa sinabi ko pero hindi na siya nakipagtalo pa. Bigla siyang umiti sa akin. Let's just have a dinner. Gustong kumain ni Amanda sa favorite restaurant niya? Biglang yaya nito sa akin. Napatingin naman ako kay Amanda na humawak sa isang kamay ko. Bakit ngayon pa? Sakto naman masyado na inimbitahan din ako ni Warren. Let's go, Mommy. Daddy also promised that we will watch a movie. Paglalambing sa akin ni Amanda, kaya wala sa sariling tumango na lang ako. Okay, pagpayag ko. Di ko kasi kayang tumanggi sa bata. Yehey! Masayang sigaw ni Amanda. Pwede naman siguro next time na lang ang date namin ni Warren. Hindi ko kasi alam kung paano ko tatanggihan si Amanda eh. Nasa akin naman ang phone ko kaya i-unblock ko na lang siya para ma-text ko mamaya. Napatingin ako sa masayang mukha ni Amanda. Maintindihan naman siguro ni Warren kapag sinabi ko sa kanya na hindi ko matanggihan ang bata. Sasama naman sana talaga ako kay Warren. Nagkataon lang na dumating ang mag-ama. Di ko naman pwedeng isama si Warren sa amin dahil alam kong medyo hindi sila okay ni Joseph. Habang nasa sasakyan kami patungo sa kakainan namin, kinuha ko ang phone ko para i-text si Warren para di na siya maabalang pumunta sa apartment ko. Pasensya ka pero hindi pala ako pwede ngayong gabi. Next time na lang tayo kumain sa labas. Text ko sa kanya bago ko muling binalik sa body bag na dala ko ang phone ko. Alam ko magtataka siya kung bakit di ako pwede, gayong pumayag naman ako sa kanya kanina. Pero kahit siya ang naunang nagyaya sa akin, hindi ko naman pwedeng hindian si Amanda. Tumingin ako kay Joseph na siyang nagmamaneho at binigyan niya ako ng isang matamis na ngiti, kaya ngumiti ako pabalik sa kanya. Kailangan ko silang pagbatiin ni Warren. Alam kong ayaw niya kay Warren dahil iniisip niya na masasaktan ako nito pero nakapag-desisyon na ako na bigyan ng last chance si Warren. Kung tutuusin nga ang pangit ng plano ko kasi pinatawad ko si Warren para lang mas lalong galitin si Lauren. Nagtungo kami sa paboritong restaurant ni Amanda. Tahimik lang ako at tinayaan na si Joseph ang umorder. Habang hinihintay namin ang order, tumunog ang cellphone ko kaya kinuha ko yon. Warren, where are you? Me. Labas. Hindi ko masabi sa kanya na nasa labas ako kasama si Joseph kaya hindi kami matutuloy ngayong gabi. Warren, where? Bago pa ako makapag-reply sa kanya, napaangat ako ng tingin nang biglang may ubagaw na phone na gamit ako. Bigla yung kinuha ni Joseph. Nagsalubong ang kilay nito na makita ang text ni Warren. Bakit in-unblock mo siya? Tanong nito sa akin na para bang may nagawa akong malaking kasalanan. Kinukulit ka na naman niya.
Max, akala ko ba iniiwasan mo siya? Bakit nagre-reply ka na sa kanya? Joseph, kasi hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag sa kanya. Kung makareact kasi siya daig pang boyfriend ko na nahuli akong may katext na iba. Daddy, are you mad? Biglang tanong ni Amanda sa ama niya, kaya nabaling ang atensyon ni Joseph dito. Hinaplos niya ang buhok ni Amanda at ngumiti ng malambing sa anak. No, baby. I'm just asking your mommy why he is texting someone she is with us. Sagot nito sa anak. Bumaling ng tingin sa akin si Amanda. Pilit na ngumiti ako kay Amanda. Kaibigan ko lang yon, baby. May tinatanong lang sa akin. Wika ko sa bata at mabilis na inagaw kay Joseph ang phone ko at inilagay sa bag ko. Medyo nairita ako sa ginawa ni Joseph. Parang masyado na siyang nakikialam sa buhay ko. Dati naman okay lang sa akin ang concern na pinapakita niya. Pero bakit habang tumatagal parang lumalala naman siya? Di naman siya ganito dati. Mabait siya pero ngayon ewan ko ba. Pero hindi na ako natutuwa sa ginagawa niya. Parang gusto niya susundin ko ang gusto niya. Alam ko, hindi sila magkasundo ni Warren. Pero tama pa ba ang ginagawa niya? Parang sobra na kasi. Max, I'm sorry. Mahinang bulong sa akin ni Joseph at sinubukan niyang hawakan ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Pero iniwas ko yon at tumingin ako sa may pintuan. Nakita ko ang mga taong papasok pero lihim na napatas ang kilay ko na makita ko si Amira papasok ng restaurant. Nagtama ang mga mata naming dalawa at nakita ko na tigilan siya na makita ko. Nagtatakang napasunod ako ng tingin nang nagmamadali itong lumabas. Noong huling magkita kami, sinugod pa niya ako. Pero ba't parang natakot siya bigla ngayong nakita ko? Kilala mo ba siya? Tanong sa akin ni Joseph kaya napalingon ako sa kanya. Hindi. Tanggi ko at bumaling kay Amanda. Kung di lang talaga dahil kay Amanda, baka hindi ko na rin pansinin ng ama niya dahil sa ginawa nito kanina. Mabuti na lang kusang umiwas si Amira nang makita niya ako. Ayoko na isa pang gulo. Matapos namin kumain, nagtungo kami sa pagbili ng ticket para sa movie na panonoorin namin. CR lang ako. Paalam ko kina Joseph at Amanda habang bumibili sila ng popcorn bago ko mabilis na nagtungo sa comfort room. Pero nagulat ako nang biglang may humigit sa akin. Kasabay ng pagtakip ng kamay sa bibig ko para hindi ako makasigaw. Nanlaki ang mga mata ko na makita ko, si Warren. Inalis niya ang kamay na nakatakip sa bibig ko. Anong ginagawa mo dito? Pambabaeng CR to ah. Nagtatakang tanong ko sa kanya. Hinila niya ako papasok sa isang cubicle. Nababaliw ka na ba? Why are you with him? Seryosong mukhang tanong nito. Masikip sa loob ng cubicle kaya medyo nahirapan akong makahinga dahil magkaharap kaming dalawa. Isa pa natatakot akong may makakita sa amin. Akala ko kung sino nang humila sa akin siya lang pala. Muntik nang tumalo ng puso ko kanina. Paano malalaman kung nasan ako? It's easy for me to know where you are but answer my question first. You canceled our dinner because of him? Ramdam ko ang mainit na hininga niya na tumatama sa mukha ko. Wala akong choice. Si Amanda ang nagaya. Hindi ko magawang tumanggi sa kanya. Bata yun. He is just using his daughter. Tinapi ko na saan nito. Napasinghap ako, sabay ng panlalaki ng mata ko, nang bigla niyang tawirin ang pagitan ng mga labi namin. Pilit ko siyang tinutulak pero parang bakal ang mga braso niya na nakapulupot sa bewang ko. Pinalo ko siya sa balikat para tigilan niyang ginagawa niya. Nang di siya makinig at mangkakagatin ko siya pero sa kanya naman pinakawala ng labi ko. Nababaliw ka na ba talaga? Bulong ko sa kanya. Pinalakihan ko pa siya ng mata sa ginawa niya. Mababaliw na talaga ako, Max. You chose them over me? Bukas na tayo mag-usap. Umuwi ka na. Saad ko at sumilip sa labas. Baka hinahanap na ako ni na Joseph. Si Warren pa naman ang tipong hindi katatantanan hanggat di nakakuha ang gusto niya. Bukas na lang ako magpapaliwanag ng maayos sa kanya. Mabilis akong lumabas ng cubicle na makita kong wala namang tao. Naramdaman ko ang paghawak ni Warren sa bewang ko pero di ko siya pinansin. Tumingin ako sa salamin, inayos ang sarili bago nagmamadaling lumabas ng comfort room. Di na ako nakaihi dahil kay Warren. Biglang umurong sa kaba ko na baka mahuli kami kanina. Di ko inaasahang bigla siyang susulpot kung nasan ako. Tinext ko siya kanina pero di ko sinabi sa kanya kung nasan ako. Nagmamadali akong lumapit kina Joseph at Amanda nang makita ko silang naghihintay sa akin. Ngumiti sila sa akin kaya ngumiti rin ako sa kanila.
Sabay-sabay na kaming pumasok sa loob ng cinema. Pambatang animated movie ang pinapanood namin. Nasa gitna namin si Amanda pero napatingin ako sa likod ko nang may kumulbit sa akin. Napakanga ako habang nanlalaki ang mata na makita ang lalaki na kasombrero kahit madilim, si Warren. Akala ko umuwi na siya pero nakasunod pa rin pala siya sa amin. Ano bang trip niya? Pigil ang hininga ko habang nanonood. Hindi dahil sa intense ang pinapanood ko kundi may naglalaro ng buhok ko mula sa likuran. At kahit di ko tingnan kung sino, alam kong si Warren yon. Ramdam ko rin ang matang nakatingin sa akin kaya medyo nako-conscious ako. Nang matapos nga ang movie, lumabas na rin kami. Nang tingnan ko ang inuupuan ni Warren, wala na siya doon. Nakita ko siya, lumabas na. Max, salamat ha. Alam ko hindi mo obligasyong samahan kami at pagbigyan ng hiling ng anak ko pero palagi kang umuoo sa kanya. Mukhang nasanay na siya sa'yo. Ani Joseph habang nagmamaneho para ihatid ako sa apartment. Tinignan ko si Amanda, tulog na sa backseat. Huwag mo nang isipin yon. Magkaibigan tayo, hindi ba? Isa pa, parang anak na rin ang turing ko kay Amanda. Pwede bang hindi niya maituloy ang sasabihin? Kaya tumingin ako sa kanya. Pwedeng ano? What if gusto kita? Anong gagawin mo? Di agad ako nakasagot sa tanong niya. Napahawak ako sa seatbelt ko, tumingin ng tuwid sa unahan. Gusto niya ako? Di naman niya ako tatanungin ng ganon kung hindi. Dapat pansin ko na yon pero binabaliwala ko dahil ayokong mag-assume. Pero ngayon kumpirmadong tama nga ang hinala ko. O baka naman nag-overthink lang ako. Wala pa namang sinabi si Joseph na gusto niya ako. Nagtatanong pa rin naman siya. Joker ka rin pala. Saad ko at pilit na tumawa kahit walang nakakatawa. Hindi naman, pero hindi mo ba naisip? What if tayo na lang? Tuwid lang ang tingin ko sa unahan. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Mas okay na magkaibigan tayo para walang break up. Di ko alam paano siya tatanggihan sakali mang gusto nga niya ako. Tumawa to sa sinabi ko kaya napatingin ako sa kanya. Alam ko naman yun. Nang makarating na kami sa tapat ng apartment ko, nagpasalamat ako sa kanya at bumaba na ng sasakyan. Parang kulang na lang lumipad ako para makalayo sa kanya. Bilis akong pumasok sa apartment ko, pero kahuhubad pa lang ng bag na dala ko ay may kumatok na, kaya muli akong nagtungo sa pinto. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, si Warren. May paper bag siyang dala. Midnight snack? Nilawagan ko ang bukas ng pinto at pinapasok siya. Bakit naparito ka pa? Gabing-gabi na. Hindi ako paparito kung pumayag ka sa akin makapag-dinner kanina, sagot nito. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Bigla silang dumating. Nagaya si Amanda at di naman ako makatanggi. Sabi ko naman sa'yo, next time na lang tayo lumabas. Kinusot nito ang ilong. I know, I'm just jealous. Walang pasakaling saad nito. Ano naman ay kasiselos mo? Now I clearly understand what you feel for what I did before. Kasi nung malaman kong hindi ka makakarating sa dinner natin dahil kasama mo sa Joseph, gusto kong magalit. Hindi ko tanggap na mas pinili mong sumama sa kanya. Then I realized what I did before. Wala akong karapatang magtampo dahil mas malala pang ginawa ko. I'm sorry. Umirap ako sa kanya. Hindi ako nagsiselos noon, no? Kahit magsama pa kayo na Mira, paki ko sa inyong dalawa. Natawa to sa naging reaksyon ko kaya inirapan ko siya. Yeah, hindi ka nga nagselos. Saan nitong parang ayaw maniwala sa akin. Hindi ako nagselos. Galit lang ako kasi sinungaling ka. Biglang aalis, na nga akong babalik agad, pero hindi naman. Tinatago ba ang totoo sa akin kung sinong pinuntahan mo? Akala mo wala akong alam. Tanging pag-amin ko sa kanya. Inawakan niya ang kamay ko. Alam ko hindi sapat ang sorry para patawarin mo ko, kaya hayaan mong bumawi ako. Mula ngayon di na ako maglilihim sa'yo. Di ko na ulitin ang mga nagawa ko, natuto na ako. Kasi takot akong di mo talaga akong pansinin kahit kailan. Kaya sabihin mo lang kung anong gusto mo, handa akong gawin para sa'yo. Talaga lang ha. Kung ganon, alisin mo na rin ang bantay ko. Alam mo? Umismid ako sa kanya. Anong akala mo sa akin, Ulyanin? Nakita ko siya minsan nang mabaril ako. Nung una di ko matandaan kung saan ko siya nakita. Pero naalala ko siya yung kasama ni Sir Six nung dumating kayo bago ko dalhin sa ospital. Tukoy ko sa babaeng may big bike sa tapat ng apartment ko nakatira. I'm sorry, I'm just worried about you. Di ko alam kung paano lalapit sa'yo kaya naglagay ka ng mata para bantayan ako? Napakamot to sa noo
Halatang sapol sa sinabi ko. Noong una, hindi ko naisip na may nagbabantay sa akin, pero nang maalala ko kung sino si Keisha, naghinala ako. Imposible nagkataon lang na sa tapat na apartment siya lumipat. Actually, di ka rin talaga niya mabantayan ng ayos dahil mas nakafocus siya sa ibang trabaho niya. Huwag ka mag-alala, bukas aalis na talaga si Keisha dahil pinatawag na siya ni Tito Leon. Mabuti naman kung ganun. Di ako sanay na parang may secret bodyguard ako. Kinuha ko ang dala niya, barbecue. Bigla akong natakam sa amoy nun. Ba't naman nag-abala ka pang magdala ng pagkain? Para may dahilan akong pumunta sa'yo ngayong gabi. Para-paraan din siya. Isa pa, walang laman ang ref mo. Use this. Alam ko, nagtitipid ka, kaya ito na lang gamitin mo. Buy all you need. Nilagay niya ang card sa table na binibigyan niya sa akin dati. Hindi ko matatanggap yan. Tanggi ko bago sumubo na ng barbecue. Max, sabi ko naman sa'yo willing akong maging sugar daddy mo. Tigilan mo nga ako. Hindi ko kailangan ng pera mo. Kaya kong buhayin ng sarili ko at saka, sige nga, kapag tinanggap ko yan, anong kapalit? Mas lumaki ang ngiti sa labi nito. Kapalit? Wala. Kiss lang okay na sa akin. Inayaan ko siya ng stick ng barbecue. Alam mo, gumagana na naman yung kamanyakan mo. Pinapaalala ko lang sa'yo, hindi kita boyfriend. Walang tayo. Wala pa. Che, umuwi ka na nga, inaantok na ako Pagtataboy ko sa kanya. Di man lang to gumalaw sa pagkakaupo nito. Warren, umuwi ka na. Uwi? Pero ikaw ang gusto kong uwian, Maxie. Mabilis akong tumayo ng may pagbabanta, kaya napatayo din to. Uuwi ka na? O gusto mong masaktan muna? Sabi ko nga uuwi na ako. Don't forget to double lock the door. If something happened, call me. Tumango ako sa kanya. Good night, Max. Tumango ulit ako sa kanya. I love you. Napalunok ako sa sinabi niya. Ngumiti siya sa akin habang nakatanga lang ako sa kanya. Hinalikan niya ako ng may tunog at bago pa man siya mapalo, nakatakbo na siya palabas ng pinto. Napahawak na lang ako sa labi ko at napangiti habang nakatingin sa pintong nilabasan ni Warren. Kinain ko munang dala ni Warren bago ako naghanda para matulog. Habang nagpapalit ako ng damit, napahawak ako sa kwintas ang suot ko. Hugi-susi iyon. Naalala kong tanong sa akin ng lolo ni Bossing kung may alam daw ako sa susi. Di naman siguro ang kwintas kong tinutukoy niya. Bigay ito sa akin ng lolo ko. Baka nagkataon lang na may tinatanong na susi sa akin si Mr. Harold Fletcher. Bago ako matulog, sinigurado kong nakalak ang mga pinto. Pero nang mapatingin ako sa maliit na bintana, kita ko ang dalawang lalaking nakatambay sa may kanto. Di ko alam kung nagkataon lang na tumingin sila kung nasan ako, nang bigla silang tumingala. Mabilis ko nang sinara ang bintana at kahit walang makakapasok doon dahil hindi kasyang tao, nilock ko pa rin iyon. Hindi pa rin nahuhuli ang pumasok sa loob ng apartment ko, kaya kailangan ko pa rin magdoble ingat.